entire Philippines under martial law. Nasaan tayo? Hoy! Ha? Ha? Asan tayo? Ano si Emperor Zoo? Hello? Hello? Dito, diba? Emperor Zoo? Exit? Doon daw? Saang planeta yun? Baka andun si Emperor. Si Emperor Zoo? Baka andun. Sundan na lang natin siguro. Sige, tara doon. Tao po. Tao po. Voltes 5 po. Emperor Zoo! Labas ka na dyan, Emperor Zoo! Kilala ha? Ano ba? Pasukin niyo na kami! Yes po. Oh my God! Oh my God. Oh my God! Voltes! Wait lang, teka lang. Nasaan nga ba kasi si Emperor Zoo? Oo nga. Diba? Teka, pasok po muna tayo. Sige. Nawala kayo sa TV. Araw-araw ko kayong hinihintay tapos bigla na lang kayong pinatanggal. Nawala? Pinatanggal? Paano ko rin pinatanggal? Hi! Hello! Sorry sa abala ha, pero alam niyo ba noong 1979 panahon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ipinatigil ang isang sikat at minamahal na palabas na Voltes 5 dahil sa di umano'y harmful effects on children. Ito nga lang ba ang ibig sabihin nito o may pinapahiwatig pa itong karimlan na dala ng kanyang pagkamuno? Marcos? Sino siya na may pakarapatan siyang kontrolin kami? Siya ba may pakana na lahat ng to? Kala ko si Emperor Zoo na yung ganun kalupit. Oo. Para nga po siyang si Emperor Zoo. Ah, isa rin ba siyang diktador? Hello! Ako na naman! So, alam niyo ba na the censorship of Voltes 5 during the Marcos dictatorship in the Philippines became a pivotal moment of political awakening for many Filipino children? The narrative of oppressed Bozanians rising against their despotic emperor mirrored their real-life struggles under martial law. There was anger towards the power that resulted in the show's cancellation. Then the audience grasped that this anger goes beyond just that. In turn, this anger triggered activism. These martial law babies understood what their parents were fighting for, and years later, ended up fighting alongside them during the EDSA People Power. Maraming channel, dyaryo, mga radyong nawala sa amin. Nung una, hindi ko alam kung bakit tinanggal. Nang malaman ko na pinatanggal ito ng presidente, ay, nagalit na talaga ako. Napansin ko rin yung mga masasamang nangyayari sa labas. Madaming bawal gawin. Dapat tahimik pa. Oo, ako na naman. Pero last na talaga to, promise. So, alam niyo ba na the show's abrupt removal from television not only frustrated fans, but also fueled discussions about government overreach and the power of media to inspire resistance. It exemplifies how audiences actively reinterpret media texts. And this is where participatory culture comes in. The fans of Voltes 5, because of the censorship, created new ways of talking about the show, thus producing new discourses about it. What was once just a show about robots became a show reflecting the state of the country. Meron din bang lumalaban tulad namin? Marami. Sabi nga ni nanay, may pinaplano din po yung mga tao. Ay, mabuti. Alam mo, hindi talaga mawawala yung kasamaan ko. Hindi natin ko lalabanan. Tama. Kaya para sa akin, hindi lang talaga palabas ng Voltes 5. Tama! Alam mo, nakikita ko talaga yung mundo namin sa inyo. Totoo, kalaban lang namin yung Marcos na yan. Teka, bakit nag-glow po kayo? Uy, thank you! Send ko sa skincare routine ko. Nag-glow tayo. Ay, Oh my God! Mukhang oras na tayo bumalik. hanggang sa balik, ang palami namin sa Emperor Zoo. At si Marcos! At si Marcos! Let's vote in!